Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay may share ako sa inyo tungkol sa gear case ng washing machine. Ito, meron tayo dito, gear case. So, ipapakita ko sa inyo paano pag disassemble at saka pag reassemble ng gear case. At sasabihin ko na rin dito ano yung parts na kadalasang nasisira ng gear case. Umpisa na natin. So, ang gear case ay meron po yung mga screw. Dito tinanggal na natin yung screw para hindi na masyadong umaba itong ating video. At dito sa may parte ng polya, meron po yung ditong nut. Yan po ay tinanggal na din natin. Tapos ito, i-disassemble natin itong gear case. Tanggalin natin itong polya. Tapos yan. Bali, ito po yung nasa loob. Ayan. Ito yung kanyang gears. Ito yung gears. Ayan, gears. Ito, shafting. Dito naman, dito nakakabit yung washing machine pulsator. Ito, water gasket. Ito, natatanggal din ito dito. Ayan. Okay. So, bale, ayan po yung mga parts ng gear case. Na disassemble na po natin yan. Ngayon, kung i-reassemble natin ito, abay, napakasimple lang, ano? Balik natin ito. Yun. Ito yung kanyang rubber gasket. Ito, gears. Ikabit natin yan dyan. Yan, okay na. Tapos, balik natin ito. Yun. Tapos, itong kanyang pulya. Tapos, ibalik natin yung mga screw. Saka yung nut dito. Okay na yan. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo ang kadalasang nagiging sira ng gear case. Masasabi natin na meron ng problema ang gear case kung titingnan natin dito sa banda rito. Pag maitim na yan, ibig sabihin, pumasok na yung tubig sa gear case or sa gears. Saan pumasok yung tubig? Dito. Dito po yan pumapasok. Yung ginagawa ko, pag nag-check ako ng gear case kung ito ay okay pa o hindi na, inaalog ko ito dito, yung kanyang shafting. Pag maalog na yan, ibig sabihin, meron ng leak yung tubig. May chance na papasok dyan yung tubig dahil maalog na. Siyempre, pag ang tubig ay papasok dito, ang mangyayari yan, ang tubig ay mapupunta rito sa mga gears. Siyempre, ang tubig sa washing machine ay meron yang halong sabon. Tubig na may sabon, tapos papasok yan dito sa may grasa, hindi na magiging smooth yung paggalaw ng gears dito. Kasi nabawasan na yung kanyang lubrication. Yan. Yun ang term. Lubrication. Yan. Tapos, syempre, pag palagi itong merong nakapundong tubig, ayan, mababawasan na yung lubricant nitong grasa. Ang magiging epekto po niyan, pag hindi na masyadong gumagalaw o hindi na maayos yung movement ng gears, ang nagiging problema niyan ay ito dito. Napupudpud ito. Okay? Bakit napupudpud? Kasi ikot ito ng ikot dito eh. Dahil ito yung nakakabit doon sa belt, sa washing machine belt na
nakakabit naman sa wash motor. Yan. Pag napudpud ito, wala. Hindi na maayos yung pag-ikot ng gears. Ang advice ko, kung magdi-DIY kayo, kung wala naman kayong available na ipapalit dito, at saka ito yung, kung ito naman yung sira, mas mainam na magpalit na lang kayo ng buong gear case. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial, at kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay mag-like, i-share itong ating video, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos.